Heavenly Father, good morning. Salamat Lord for allowing us to gather and receive your word and understand your word. Holy Spirit, give us revelation of your word and give us wisdom how to apply your word in Jesus' name. Amen. So this is the last chapter. Good morning. This is the last chapter for the book of 2 Corinthians. We are now in chapter 13 in the 2 Corinthians. So, ingon niya diri sa verse 1. This is the third time that I am coming to you on the testimony of 2 or 3 witnesses. Every matter shall be confirmed. So, makita nimo si Paul, dili siya maminaw o kanang chismis-chismis lang, kanang storya-storya lang ba? Kailangan niya i-confirm og 2 to 3 witness. Mo na niya na siya nga pagbalik nako kailangan po no pag-confront nako sa inyo o pag-deal nako sa inyohang mga sala. Dili lang kumutuo sa mga chika nga niabot sa kuha. But ako adyo ning i-confirm sa 2 or 3 witnesses. So dapat mao na siya nga to ang awaton nga pag-confront or pag-deal sa sin. Dapat nabon mo witness kay kung sa to ang balaod din sa Pilipinas, dili man jud na dili man ka murag dili strong ang imuhang kaso kung walay witness ka nga ma-present murag nga na ba. Same po ni dinidi ay pud no ngay mao na din ang practice sa early church, especially pakita ni Paul nga we need to confirm with 2 or 3 witnesses, especially pag-abot sa sin, pag-confront sa sin. Mana nga dapat na adjay kwan, na adjay mo testify or mo witness nga tinuod jud nga gasuyop gyapon ka, nga tinuod jud nga mao ni ang imong ginahimo pa no balik gyapon ka sa imong old self. So dili pwedeng ingon ka nga ala kato siya pastor ba ingon natin nga nato. So naagi dapat mo witness ana sa imo. And ingon niya diri sa verse 2, I have previously said when I was present the second time, and though now absent, I say in advance to those who have sinned. Nagpasimangno na ko daan sa inyo ha, nga nagapadayon gyapon og pakasala kana si Paul. And to all the rest as well. So sa ako apang maabtan diya sa inyo ha, nga nagapadayon gyapon pakasala kana siya. That if I come again, I will not spare anyone. Dili jud ta mo palagpason niya na si Paul. So kung tanawon ninyo diri nga si Paul gusto niya ma-settle ang mga butang-butang dito sa ilaha, mga issues regarding aning sin, no? Kay naman ko'y nagpadayon pa manggod nga nagapakasala diya sa ilaha sa church sa Corinth. And kung tanawon ninyo nganong strong man kay si Paul nga moingon siya nga dili ta mo i-spare, kailangan ma-confront ta mo tanan ngano man. Kung basahon po ninyo sa chapter 12 verse 20 to 21, di ba ni ana siya dito kagahapon na share man ako na sa discipleship nga nagamorn si Paul sa ilang sin. So naayo day kay right nga mo confront sa mga sin sa mga disciples nga gintrust ni Lord sa imo. Kung ikaw mismo ba nagamorn ka sa ilang sin, kaya ang imo yung desire sa ilaha is mahimo jud silang pure virgin ba. Pero kung wala pud kay pakialam nga leader, wala pud ka gamorn sa ilang sin, wala ka ga-pray sa ilaha, wala ka ga-take care sa ilaha, kanang wala lang sa imo. So wala kay karapatan mo deal sa sin. So si Paul na siya karapatan nga model sa sin sa church sa Corinth, aside sa spiritual father siya, nagamorn siya sa ilaha
nasubo siya sa ilaha ba nga gusto yun na ako mabago yun mo. Gusto yun na ako ma-present mo as pure virgins in Christ. So kana no kita nimo nga ana siya, I could come and dili ta mo spare. I will deal with that sin niya na si Paul. See, I will deal with that sin niya na siya diya sa previous sa verse nga na siya. And wala ko'y mas spare niya na si Paul. No, so in verse 3, since you are seeking proof of the Christ who speaks in me, who is not weak towards you, but mighty in you. Nga na siya. So, makita man gud ninyo no nga ang Corinthians kini nga book no gina prove ni Paul ang iyang apostleship ba nga gipadala yun siya sa Ginoo. Kunya ingon niya dire, since you are seeking proof, nangita jud og proof ang mga Corinthians kung God sent ba jud si Paul sa ilaha, nga na ba nga siya ba jud ang authority sa ilaha. So since you are seeking proof of the Christ, nga na siya, who speaks in me, kung tinuod ba jud nga Ginoo gastorya through Paul, ana siya dire, who is not weak towards you but mighty in you. Nga na siya dire, you think that I am very weak. Ano yung akong i-paraphrase rin. But I come and you see me dealing your sins in your midst despite my unimpressive personality. And despite my kanang lack of eloquence ni Paul, dili man jud kayo maayo mo storya si Paul, stubangan. Oh, ang iyang physical appearance, ang iyang kanang di ba, ang iyang physical appearance, ang iyang height, ang iyang bold lang siya mustorya sa sulat, and dili jud siya na ka-bold pod nga kanang confident kay mustorya in front ana physically. Pero niya siya dira, makita jud ninyo ang proof ng Ginoo naa sa kuha when I will deal with your sins. Tinuod man pod no. Kay kung wala ang Ginoo kay Paul, wala siya concern sa sin. Kay ang sin di gud ganahan ng Ginoo. Tama? Nagpakamatay gud si Jesucristo para lang mabayran ta tong sin. Sa ato pa, dili jud niya gusto nga naay sin. So ma-prove jud ninyo nga ano siya, pag deal na ako sa inyo sa sin, diha ninyo may bawaan nga gipadala jud ko sa Ginoo. Niya na siya. And niya na siya. So makita ninyo nga ang Ginoo nag-speak sa kuha. And iyang yung dia, it will not be in weakness, but it will be mighty. It will be a Christ power. So pag deal niya ni Paul sa sin sa mga Corinth, it will be in power. It will not be in weakness na. Kaya of course si Paul, naabaya siya torn sa iyang flesh. Grabe na yun ni ka-humble ba? Grabe na siya kanang down sa iyang flesh ba? Pero pag deal niya dito with that power and anointing, makita yun sa mga Corinth kung sa yun mulihok ang ginawa niya. Verse 4, for indeed he was crucified because of weakness, yet he lives because of the power of God. For we too are weak in him, yet we will live with him because the power of God directed towards you. So makita ninyo din makita ninyo ba no? Ako na blessed ko ani. Kay example ni Paul si Jesus Christ. Niya na siya diya. For indeed he was crucified. Si Jesus Christ na crucified in weakness. Kuya no? Si Jesus Christ pwede gud siya manawag og angels
para pang ihawon tanan ang mga Romans. So, wala niya gihimo, but he had all the power, di ba? He had all the powers, Jesus Christ. Then, pwede good niya na nga he has all the power and tawagon niya para i-deliver siya or tanggalon siya dito sa paglatos. Pwede good nga hatagan siya superpower nga di siya madutlan anang dili siya madutlan anang mga latigo. Muuntol ang lansang sa iyang kamot. Pwede good na himuon ni Jesus Christ. Pwede siya manawag sa angels nga pagbunal sa mga Romano sa iya, dili nila mabunal. Pwede na himuon ni Jesus Christ ba? Pero naapoy siya power para ma-set free siya sa cross. Pero wala niya giyus kana nga power. So, gina-emphasize niya diri nga he died in weakness. Wala niya gigamit tanan ang iyang power. Wala power nga naa sa iya ha. Pagkamatay niya sa cross, wala siya power. So ginapasabot diha no nga he died in weakness but he resurrected in power. Grabe gi-resurrect siya in power. So same sa atua. Di ba kung tanawon ninyo sa chapter 12 verse 10 diyan siya. Di ba nang hangyo si Paul niya na siya nga tanggalan ni nga sakit, tanggalan ni nga torment niya na si Paul. Kung sa gingon ni God, saya, my grace is sufficient in you because my power is perfected in weakness. So makita ninyo, kung gigamit ni Jesus Christ ang iyang power, dili magmanifest, kung gigamit ni Jesus Christ ang power nga naa sa iya magikan dito sa langit, dili ma-perfect or dili mag-manifest ang power ni God during that resurrection sa iya. So, same sa tuwa. Kung gusto yun nimo mag-manifest ang power ni Lord sa imong life, kailangan jud ta ma-weak. Kailangan jud ka mo humble down. Mao na nga moabot ang time nga mawalaan jud ka kwarta, maabot ang time nga naa jud kay gipangbati, na kay sakit, moabot ang time nga na-torment sa imong flesh, naabot ang time nga ma-weak jud ka tungod sa imong bana, ma-weak ka tungod sa imong mga disciple, ma-weak ka tungod sa mga murag unsa man ni Lord, murag wala lagi gag-grow kining mga tawana. Lord, unsa man ni Lord kanang gahit lagi ning mga tawanan, Lord. Dili na ako kaya. The moment nga zero ka, kanang complete weakness ka, then makita nimo, bam, ang available nga power ni Lord magmanifest sa imo. Pero kung proudful ka, daghan kay kag kwarta, you have all the connections, you have all the resources, naapamang ko'y kwarta, naapamang ko'y prinda, naapamang ko'y kwan, istoryahon di ay nako yang amo, ipapulis di ay nako na siya para mabago, ako din patakop ni siya para magkuhan siya, mga. So, you are using all your power. Dili din na mag-manifest ang power ni Lord. That's why this is the lesson for us. No, na kailangan di ay po nato ma-weak in flesh. That's why niana si Paul din niana siya, no, nga, for indeed he was crucified because of weakness. Yet he lives because of power. See? Di ba makaingon mo sa inyong bana, salamat Lord, kay gigrasyahan jud ko nimo ani akong bana. Di na nako masabtan ang batasan ani niya. Pero Lord, naa jud ka nga nang grasya sa ako. Dili man ka makapasalamat sa Ginoo kung wala ka niabot ka ng zero na point sa imong life nga kanang maski unsaon nimo giyaw-yaw sa imong asawa, sa imong bana, murag wala lagi ka pag-uwan ni. Mga anak ka ba? Ngano man, na-allow na sa Ginoo para mag-rely ka sa power ni Lord, dili sa imong strongness. Kay mag-strong ka, dili mag-manifest si Lord. Kaya ang yamang gipangita sa imo is weakness. So kung ikaw nga asawa, strong ka permanente, kanang strong imong baba, strong ang imong batasan, dili mag-manifest si Lord ang iyang power. Kay God resist the proud man,
He gives grace to the humble man. So, the more ka mo luhod sa Ginoo, the more ka mo humble down sa iya, makita niya ang weakness, then, diha magmanifest ang complete power ni Lord. So, ano ba, no? Lahi man ang ato ang good principle sa kalibutan, hadlok-hadlokon, kontrolon ng tao, para abi nimo, mao na gani, abi nimo, anointed ni siya, kay nang tuo tanan ang mga tao. Tungod di ay kay controlling kay kag espiritu, soulish ba? Soulish, mao na nga nag-ingon siya diri, no? Ako ang ano no padayon ta, no? So again, yan na siya. For indeed he was crucified. Gisample niya si Jesus Christ nga Jesus Christ has all the power, but he crucified in weakness. Then yet he lives because of the power of God. See? Gihatagan siya og resurrection power. Kinsa may nihatag og resurrection kang Jesus Christ? Si God. Ang Father ang nihatag og resurrection. So kung gusto nimo maka-experience of resurrection power from God sa imong life, you need makita dapat ang weakness. Minya kung gahi jud ka, mangita si Lord og mga situation sa imong life, ma-weak jud ka. Amen. Diba? Naabot yun ang time, ka-discourage na kay ka, ka-give upon na ka sa mga tao nga gi-entrust ni Lord sa imo. Mao na ang gusto ni Lord. Iyang problemado na gani ang imong mga disciple, dili pa ka mo trust sa Ginoo kay gusto nimo dako. Diskartehan pa nimo, aning yes naamo tay mga intelligent pero dili man ni pa intelligent tay. Naaman tay mga sistema pero dili man ni pa sistemahay. Kung dili pahambulay man ni sa Ginoo, kay ngano man ang Ginoo may mobago ana nila. Maski presohon pa nimo, no, maski presohon pa nimo tawana, dili jud makuan. So makita nimo karon like na ako'y kauban sa balay, no, kailaman mo ato ni Kwatog Jonathan. Ma-amaze ko sa iya kay syempre dito sa balay, dili man kay ito siya ma-humble down kaayo. Yes, mo tando man lang siya, naman siya kahadlok sa kuha. Kaya naman siya nagpuyo sa balay. Karon kay uli man siya dinhi sa takurong. Nagkarga siya og kanang kuan karon, karga siya og kanang mga case hatod siya og bugas. Nahimo siyang delivery boy bas tindahan. So kana na-humble down siya, weak. No, di siya kahawa kay mag-duty man siya maghapon. Sa iyang weakness, karon kay naman may pipag-up na ako pag umangkon nga na ospital. Birthday man niya tong isa ka adlaw. So na problema sila kinsay mo ampo. Wala may mo ampo ni isa sa ospital. Si Kwatog ang gitawag nga mo ampo, na may sila tanan kay grabe daw siya mo ampo. Kunang grabe yung ampo ba nga Lord. I-extend ang life ni boss katong na ospital. I-bless ni mo Lord tanan nga nag-prepare ani nga pod. Magtingala sila. Ano sila? Kuya mo ampo. Nahimong kuan ba? Nahimong talk din sa mo ang mga pamilya nga. Kuya na di ay mo ampo si Kuwatog. No, naapo din siya natunan sa Davao bagaan sila. So nakita nimo karon nga mo work ang power ni Lord sa humble kanang sa weakness ba. Kung anak ka ba nga kung prideful ka, wala ka mo humble down, tinala ka mo rag wala lang may tabo sa imong kinabuhi. Oh. Pero kung kanang niabot jud ka sa pinaka-down sa imong kinabuhi, nang walang-wala na jud ka, kanang wala na jud kay wala na lifeline ba? Wala na kay maprinda, wala na kay mautangan, wala na kay maduulan, kana magtulo na mo sipon og luha, kana jud magtingala ka, Lord, salamat jud kayo ani, makaingon jud si Ginoo ba, which is diha ay magmanifest ang strength and power ni Lord. Mao na gina-emphasize ni Paul diri na si Jesus Christ na crucified siya in weakness. No? Pag-abot na ako sa akong mga auntie, kabalo ka din, ano siya? Na si Kwatog ba? Ano siya? Siya na naampo dito sa ospital. Halipay-bot ko sa iya. Nahimo na siyang pastor. So, nagi purpose si Lord. Nagi siya plan si Lord ba nga. Unsaon niya pag-humble down aning mga tawhana. So, wala na ta dili anta mawadan og pag-asa. Mo pray ra jud ta. Kay sometimes, abi na to kitang tama, pero nagi di ay plan si Lord ba. No? So, you need to trust the Lord kay
matay gani Jesus Christ, resurrect gani niya, imposible nga dili niya i-resurrect kaning mga gamble daw. And iyang mga anak. No? So, padayon ta. So, padayon ta, no? So, same to us. We also are weak, nga na-crucified ta with Him. Then, we will live with the power of God na directed para sa tuwa. I am weak, for He is weak. Pero niya na si Paul diha, no? I'm strong enough to deal with your sins because I have the same power nga naa kang Jesus Christ. Mao po na ang confidence. Magkaroon kag confidence nga you have the same power in Christ. Kung naapod kay same weakness in Christ. Pasabot nga you do His will. I have been crucified with Christ. Pasabot, parehas mo ni Christ ba nga wala nimo ginahimo na imong will, but ang will na sa Father ang imong ginahimo. Then, maka-receive yun kag power ni Lord. No? Naba mo diha? So, mao dapat ni ang mga principle nga mabutang sa tong kasing-kasing as we live as a Christian, no, as a disciple. Kaya maging sa verse 4, for we too are weak in Him. Yet we live with Him because of the power of God directed towards you. So, ang tinuod jud nga Kristiyano o disciple is weak. No? Weak and unimpressive. Kanang dili hanginon ba? Maski maayo ka muwali, pero unsa man ni murag kanang murag unsa man ni siya? Paras ko sa mga sa tuwa kanang mga disciple nga murag magbunga-bunga man ni pastoryahon. Kanang pastoryahon nimo murag magbunga-bunga. Unimpressive ana di ay kanang namagoy uban ko nga no. Sorry sa term pero usay man gud na ako'y makastorya nga mga pastor ba nga hindi naman mapagkailan na pagdating sa preaching magaling tayo diyan. Anak man na. So anak ko la kuya wara ba ani? Murag bali man ni dinhi kay Paul. Ana ba nga at least masabtan ninyo karon ba nga dili mo dapat maghinambog kung maayo mo muwali. Dapat mo na nga pwede lagi ka maayo muwali, perfect imong wali, wa kay anointing, walay power. Maayo ka, magtingala man ka ani. Maayo nga muwali, verse by verse tanang points kompleto. Paghuman sa wali, walay impact ba sa imong life, walay kabag-uhan ba sa imong kinabuhi. Pero nabilin lang sa imong utok. Murag na kay katong iyang gi-share, oo. Pero wala may impact sa imong kinabuhi sa ato pa. Wala kay anointing. Amen. Pero kanang magtingala ka kanang magbunga-bunga. Tapos halos di pa gani makompleto ang slide nga i-share. Tapos pasiron nimo magtingala ka, manghihilak ang mga disciple, maghilak ang mga tao na ministeran sa Holy Spirit nga naman wala man siya nag-rely sa iyang notes. Wala man siya nag-rely sa iyang intellect. Kung dili nag-trust siya sa Holy Spirit. Holy Spirit di ba yung kabalo mo basa? Holy Spirit kanang kuan ba ya? O paras ko dato kay Jonathan, di man to kabalo mo basa. Pero pagpaampo, wala, natarog tanan ang mga kasing-kasing sa matag usa nga naminaw. Ang pilpod tong uban nga mga tao din Unsa man imong giampo? Gana sila sa iya. Giampo ra nako ang pasyente. Kay birthday man niya. Ano siya? Giampo pud na akong kuan. O asa makakatuon ana? Mao pud ako ma-learn dito pud sa ilaha. Ana pud siya. So, naadid po tayo na-contribute sa iya. Thank you Lord kay naka-create po tag impact sa iyang kinabuhi.
May ano ba, no? So, ang tinuod ng Kristiyano is weak and unimpressive. Kanang kuan ba, kanang dili ka pa-impress. Kung dili humble kay ka ba? Pag asa man nimo to gikuha imong wali? Ambot ang Ginoo ra man to, wa ko kasabot gani ginganon usa ka istorya ato mo ana. Kanang wala jud imuha ba? O ang Ginoo naman to ni tarog ato, wala ko kasabot. Anak, kay kung ako ra ipaistoryaon nimo di ko mastorya. Mo mga weak. Oh. Pero makig-away pa mo, makigkuan pa mo aning. Ako yaw lagi kay ito, kaya ako atong gi-research ba. O kuyaw lagi kay ito, kaya ako pa-impress ka, tingala ka walay power mag-rest sa imo. Pero kung walang-wala jud ka, kanang halos di ka katulog, kay Lord, unsaon na ko ni pag-share? Unsaon na ko ni pag-share? Tanawa, mag-manifest si Lord ana sa ila ang power ni Lord. Amen? Then, tanawa ninyo, weak. Ang tinuod na Kristiyano, sulat na ko diri, is weak and unimpressive by human standard, but mighty with the power of God. And, unsa? Fearless against sin. Dili siya mo adlok mo confront sa sin. Weak and unimpressive in accordance sa standard sa tao, but na siya diya, mighty with the power of God, anointed. Amen? And, ano sa ba? Fearless against sin. Mao gani niya na siya sa verse 2, that if I come again, I will not spare anyone. Dili na mo palagpason ka mo nga padayon gyapon mo kiat niya na si Paul. So, unsa si Paul? Ruthless siya against sin, but compassionate towards sinners. Dapat ingunana punta. Dili nimo i-tolerate ang sin, pero compassionate ka sa mga sinners, mga unbelievers. Makita ninyo, mo invest jud tag dako, mo invest jud ta og time, mo invest jud tag resources sa mga sinners, mga unbelievers. Tama? Pero pag abot na sa discipleship, pastor nga nung stricto man di ka, pastor nga nung harsh lagi ka mo storya. Harsh na mo storya og sin. Kay kung naay magpabadlong na sa ato, dili naman ka unbeliever. Dili naman ka unbeliever. Yes, mutando me sa mga unbeliever. Wala pa man sa Ginoo. Yes, mutando pa ta ana, pasensyahan pa na nimo, pakaunon pa nato. Pero pag naborn again na ka, nak-RW na ka, then naana ka sa process of discipleship, 2, 3 ka tuig na ka, 4 ka tuig, 5 ka tuig na ka, makatilaw na jud kag harsh food nga word. Naunsa naman ka? Mana ka? So, kadugay na nimo, wa magyapon ka gabag-o. Kana na nga word imo ang madunggan ngano man. Ana mo pud si Paul, ruthless sa sin, compassionate siya sa mga unbelievers or sinners. Amen? Weak in human term, but living by the power of God. Then, yan na siya sa verse 5. Kamong mga tawhana mo, ginatest ko ninyo ba? Ana siya diya. Pero, you must test yourself. Kamo dapat testingan ninyo yung sarili. Yung sa may hanggang ko verse 5. Test yourselves to see if you are in faith. Then, yan na siya diya. Examine yourselves. Yan na siya. So, ano siya? Oh, test yourself to see if you are in faith. Examine yourself. No. Kay examine ninyo yung sarili kay basig unya gina-confuse ninyo ang soul power with the power of the Holy Spirit. Kinamang ko yung mga pastors ani, na mga leaders ani na siyempre ang soul power man good is kanang
diskarte. Ang soul power is, di ba, apil man diha ang temper, ang imuhang kasuko, ang imuhang kanang tawag ani control, mana controlling, bound lang ka sa system, intellect, di ba? Ang soul is mind, intellect, tama? Apil diha ang imong emotion. Oh. May bawaan nimo, mo ana si Paul dire, examine yourself, basig soul power ni, dili God's power ang ka-operate sa inyo. Kay abi ninyo nagtando-tando ang mga tao, unya gi-control na ni may nimo tanan, naitabo ni sa mo before. Siyempre, yung sama na nga mo ang kuan ani, kay abi na mo, ang leader na mo, ingon nga na, tingala ka, dili naman di ay spirit power, kay nag-live man siya in immorality. Oh. Hantod sa na-disqualify siya, tanggal siya sa church. Tapos, nanaboy laing. Kita mo, hiisgot mag-Ginoo. Pero nanapoy control. Controlling na po ba nga power? Soul power ba? Wala na kay chance nga maminaw kay tanan na lang iyang kuan, wala na kay chance maminaw sa Ginoo kay tanan iyang masunod ana. So unsa kung naa kay leading sa Holy Spirit nga imo nimo, ingnan kag buot-buot, ingnan kag gingunani. So examine yourself na si Paul, basig soul power na dili na power sa Holy Spirit. Mo na kita pagbantay ta ngano man ang power sa Holy Spirit, mag-rest siya sa mga humble nga leader. Mag-rest siya sa mga leader nga weak. Dili ka nang nasubraan ka intellect. O magtingala mo, nasubraan intellect, naanay niabot nga mga false prophet mo connect sa imo. Ngano man, dili man mo sugot ang Ginoo og intellectual ra ka. Kailangan man jud ka mo rely sa power sa Ginoo. Kuha ninyo. Mao na examine niyo yung sarili kay pasig delikado mo. Ana si Paul, no? Di ba gidiscuss man nato na sa mga previous verse, chapter 11, 12, sa Picas chapter 11. So, nanay mga even chapter 10, no, na mga deceiving mga prophet nga maabot. No. Then, or do you not recognize? Diba? Sayang yung dia, examine yourself in faith. Examine yourselves. Or do you not recognize, niya na siya sa verse 5, this about yourselves? Oh. That Jesus Christ is in you unless indeed you fail the test. Oh. Kinsa man ni na Christ nga naa sa inyo This is Christ who is crucified in weakness. Mao ni ang Ginoo nga na-crucified siya in weakness. Examine daw niyo yung sarili kung humble ba mo. Examine daw yung sarili if you are like Christ nga na-crucify siya in weakness. Or basig lahi nga Christ ang inyong gi-share. Or lahi nga Christ nga naa sa inyo Ano siya, mabitaw nga gi-discuss nato sa 12 nga they share a different Christ. Na siya diya. Tama? Di ba si Christ was in the flesh. Oh. Si Christ is Lord. Oh. Tama? Si Christ is siya dapat di ba ni ana siya dito nga mailani mo kini nga mga false prophet kay dili nila ma-acknowledge nga si Christ became flesh and dwelt among us, no? So mo nang iyang warning dito sa 12. So tanawa daw, examine niyo sarili kay ba dili mao nga Jesus Christ ang naa sa inyo Ano ya? Oh. Kaya kung si Christ ang naa sa inyo, you must be willing to take up your cross daily. So, dili na ako but will jud nimo. Oh. Verse 6, but I expect that you will realize that we ourselves do not fail the test. I pray, no? Nag-expect ko nga dili jud mo ma-fail sa test. Verse 7, now we pray to God that you do nothing wrong, not so that we ourselves may appear approved, but that you may do what is right,
though we may appear unapproved. Sa nga akong prayer sa inyo, siya, you will free from sin and do not do evil. Verse 7, yan na siya diya, no? Not so that we ourselves may appear approved. Wala na ako giingon kay para makaproduce ko og mga wonderful nga church. Yan na siya, wala ako ni ginaingon sa inyo, nga para ingnon nga, kuyaw kayo si Paul. Ang iyang established nga church, mga perfect. Kay nga naman, kay wala man po nangayo si Paul, o dili interested si Paul sa human approval. Wala na ako ni kinasulti sa inyo, ano siya, para ingnon nga maayo kay ko nga mo establish og church. Wala na yang gingon. Mao man yang gingon sa verse 7. Not so that we ourselves may appear approved. Yan na siya diya. But that you may do what is right, though we may appear unapproved. Concern lang yun ko, na siya diya, na concern lang yun ko, nga maghimo yun dapat mo, og matarong, dili kang ilad. And i-avoid ninyo ang sin. Even, na siya. Ang uban diha sa inyo, gina-reject ko ninyo, ana siya. Verse 8, for we cannot do anything against the truth, but only for the truth. Paminawon niyo ni. Dili ka pwede mo sukol sa kamatuoran. Wala tay power at all against the truth. So, all the side of the truth, the Father, the Son, the Holy Spirit, now, dili jud ka pwede mo fight against the truth, against the side of the truth. Dili ka pwede makig-away, anak. Wala kay power to do that. Kay kung kalaban nimo ang truth, kalaban nimo ang naa sa side sa truth, kinsa man ang naa sa side sa truth? God the Father, God the Son, God the Holy Spirit. The best thing to do is to get to the side of the truth, serve the truth, and support the truth. Then God's power will be on our side. Nasabtan ninyo? So kung musupak ka sa pulong sa Ginoo, which is the truth, murakag ni supak sa mga naa sa truth. Kinsa man ang mga naa sa truth? Ang Amahan, Anak, ug Espiritu Santo. Kung moingon siya ang Bible sa imuha, magpasaylo ka, dili ko, walay power na magmanifest sa imuha kung dili ka mo side sa truth. So ang best thing nga himuon nimo is mo side ka sa truth. Nga naman, naaman diha ang Ginoo, naaman diha ang Amahan, Anak, ug Espiritu Santo. Kung moingon siya sa imuha nga, do not be yoked with unbelievers, or dili na ka magpadayon ng imuhang mga pagkasasala nga ginahimo. Dili na ka magbalik ka ng imuhang mga salang nga ginahimo. Unya dili ka mo side ana, dili ka mo obey. Kinsay kontra nimo karon? Kontra nimo ang Amahan, Anak ug Espiritu Santo, nga naman dili man ka gusto sa iyang gidasulti. Simple ra kaayo. Pero kung moingon ka, moingon ang Ginoo pagpasaylo, motuman ka, na ang gahom sa Ginoo nga motabang sa imuha nga mas damor pa ka maayo. Kung moingon siya sa imuha nga undang na, tapos ni-side ka sa yahan, nituman ka sa pulong sa Ginoo, kinsa man ang nasa pulong sa Ginoo, ang Amahan, Anak ug Espiritu Santo, naapod siya gahom, tabangan pud kaniya nga magbago ka. Nganuman, ni-side man ka sa truth. Pero kung mukontra ka sa truth, wala impas kay ka. Nganuman, asa man ka mo side, sayawa ka mo side. Duha ra man jud ang imuhang panigan. Ani no? Mga politiko man talang namin, mga politiko ron, no? Duha imuhang panigan karon, di ba? Sa mga politiko. Mo panig ka sa pula. Mo panig pud ka sa green. Ana, di ba? Naman karon ang BBM na pong Duterte. Kung mo panig ka sa pula, kung unsa ang naa sa imuha karon, labi na ning mga congressman, unsang naa sa pula, adagha kay kag ayuda. Tama?
Pero kung panig ka diri sa green pod, wala may ayuda sa ila. Wala pod kay madawat nga ayuda, nga na ba? That's the picture ba? Kung mupanig ka sa truth, which is naa diha ang Ginoo, naa diha ang Amahan, Anak, Espiritu Santo, tanan nga naa sa Ginoo nga gahom ihatag sa imoha. Tama? Kung mupanig pod ka sa yawa, dili ka mo gusto sa pulong sa Ginoo, dili jud ka magpatuman, di ka magtuo, ay tanan pod nga naa sa yawa ihatag sa imoha. Tanang sakit ihatag. Oh. Tingala ka ana, magsugod nagsakit imong bilaok, magsugod nagsakit ang imong lungs, magsugod nagsakit ang imong liver. Oh. Nya di gyapon ka mo undang ang pagkabalahubog nimo, tingala ka, magsakit na ka. Oh. Kaya mangayo dahil kag Gcash na. Asa man di ka ni panig? Mao nay pangutana, asa ka ni panig? Sa Ginoo sa yawa, duha ra. So, nga na siya diya, we cannot do anything against that truth. Wala jud kay mahimo kumusupak ka sa truth. Oh. Wala kay mahimo kumusupak ka sa Ginoo. Siya ang Almighty, siya ang sovereign God, siya ang all power. Oh. Di dito na lang kamo dapig sa iya. Ngayon sa pagkapakigugma, gipakamatyan pa jud ka sa cross para mabalik ka sa iya. Mudapig na nung kagbalik sa yawa. Balikan na noon nimo imong mga bisyo. Balikan na noon nimo ang mga kabuang nimo. Di magtingala ka. Gubot na pud balik ang imong pamilya, gubot na pud ang imuhang kinabuhi nga gihan-ay na unta na niya. Pero dili pa way ang tanan. No? Nadunggan nimo ni nga morning devotional na kay time nga mo balik sa Ginoo. Kay ingon man sa Bible, if you confess your sins to God, He is faithful and just to forgive you. Tama? Balik ka sa Ginoo, dawaton jud kaniya. Pangayuan nimo pa sa ilo. Pero kung proudful kay ka, dili niya makita ang weakness nimo, kanang makita niya ba nga Lord, tabang. Di na ako kaya ni. Dagang kay mga yawa ang kapalibot sa kuang. Pero ikaw may powerful Lord, ikaw man nagsulti that He who is in me is greater than He is in the world. Tabangan ka sa Ginoo, pero ikaw ra, likay-likay ka, di ka ganahan pakita, di ka ganahan ani, di ka ganahan mo basag Bible, di ka ganahan mo ampo, likay-likay ka. Unsa mahimo sa imo sa Ginoo kay naman kay pagbuot. Ikaw may magpalayo. Di ba? Kung magpalayo gani ka, mawala ang kalayo. Kalayo good. Pero magpadol ka, magkalayo. Dili kalayo, magkalayo. Amen. Namo diha. Verse 9. For we rejoice when we ourselves are weak. Kalipay namo. Dapat di ano mag-rejoice ta. Nakanang humble down kay ka ba? Lahi manggod kay kung daghan na kay kag kwarta, taas na kay kag agtang ba? Ana ka. Pero kung wala ka ni kay kwarta, mingaw-mingaw jud ka ana, maski sa meeting, mingaw jud ka ana ka. Pero ang gahom sa Ginoo, nag-rest sa imo. Amen. So abi manggod nato, ikaw na pinaka-ubos sa tanan. Mas maayo diya ikaw ang pinaka-ubos sa tanan. Kay ikaw po pinakadaghan og power. Mao ni paubsanay jud ta anay. Amen. Nabo mo diya. Then yana siya today. And this we also pray that you become mature. Ang ikad-11 nga mark of a true disciple, unsa? They pray for whom they minister. Pasabot, gaampo ka sa mga tao nga ginakonek sa imuha, nga unsa man, mag-mature. Mao jud na ang among ginampo sa matag usa sa inyuha. Nga tanan Lord nga na-connect ani sa DCIM. Mag-mature.
kay maumampod ang heart sa isa katinuod nga disciple, they pray that you become mature. They pray that you become perfect. Pasabot, nahimo kang Christ-like ba? Amen? We will pray for their perfection or maturity. In verse 10, for this reason, I am writing these things while absent, so that when present, I need to use severity. Oh, in accordance with the authority which the Lord gave me for building up, not for tearing you down. So, ano siya diri? In accordance sa authority nga naa sa kuha nga gihatag sa Ginoo, kini nga authority nga gihatag sa kuha, ana si Paul, gamiton nako para ma-build up mo, dili mo mga tear down. So ikaw di ay karon kung gidala ka as elder dinhi sa church, ikaw gihatagan og anointing sa Ginoo para mo encourage sa mga leader, mo build up sa mga leader, dili mo tear down sa ilang kinabuhi. Amen? Mo may gingon diya, in accordance with the authority which the Lord gave me, yang gingon diya sa verse 10, for building up. Dili di ay for tearing down. So ang imo ang pagka-pastor, ang imo ang pagka leader, ang authority nga gihatag sa imo ni Lord is to build those people under you, not to tear them down. Amen. Verse 11, finally, brothers and sisters, rejoice, mend your ways, be comforted, be like-minded, live in peace, and the God of love and peace will be with you. So, unsay dapat na to? You need to aim perfection, di ba? You need to aim maturity. Padayon ka, you need to persevere. Have patience, tama? Di ba? One mark of a true disciple is patience. Persevere ka. Be strengthened or comforted. Then, we need to agree together and live in peace. Dili mo magaway-away. Then, unsay ang ingon diha? Then, the God of love and peace will be with you. So, kailangan jud ay magpadayon ka, kailangan jud ay ka mag-aim og perfection, mag-aim jud ka og maturity, gusto jud ko mabag-o Lord, na dapat na sa imo para ang and you live in peace with one another. Para ang God of peace, ang God nga source sa love and peace will be with you. Nga naman siya diya. So, makita nimo kung ikaw dili ka ganahan makig-live at peace, kubot yun, wala ang God of peace sa imo, kay gusto man nimo away permanente. Ikaw may nagakos og away. Oh. Tingala ka gubot imong kinabuhi, wala ang God of love and peace sa imo, ano man, ikaw mismo ang source sa kagubot. Oh. Tapos dili pud ka gusto magbago. Diba? Mamayang gida, you did not aim perfection. Wala ang love, ang God of love and peace sa imo. Suko ka permanente sa imong asawa, suko na pud ka sa kalibutan, then wala na pud kay peace, magduda na pud ka ani, walang Ginoo sa imo. Ngano man, wala ka nag-aim of perfection, wala ka nag-live at peace. Diba? Kaya gusto man nimo mubalik ka na imong bisyo, di mawala jud ang peace nimo. Wala ang God of peace sa imo Klaro man kayong gi-emphasize niya diri. Giuna sa niya dinhi ang be like-minded. Be encouraged. Live in peace. And the God of love and peace will be. So, na condition, will be. Moabot siya sa imo, ang God of love and peace. Kung nagpadayon ka, nga mabago, then, nagpuyo ka nga malinawon, gusto ka kalinaw permanente,
Amen. In verse 12, greet one another with a holy kiss. In verse 13, all the saints greet you. In verse 14, the last verse, the grace of the Lord Jesus Christ and the love of God and the fellowship of the Holy Spirit be with you all. Amen. Let us pray. Heavenly Father, salamat Ginoo sa imong pulong today. I ask you, Holy Spirit, to help us na ma-apply namo sa among lives. In Jesus' name, Amen and Amen.